Sabi sa Deuteronomy 32 verse 10, Song of Moses, He found him, si Jacob o Israel, in a desert land and in the howling wasteland of a wilderness. He encircled him, he cared for him, he guarded him as the apple of his eye. Natagpuan ng Diyos si Jacob o Israel sa wasteland, sa desert. Pinili, inalagaan, at binantayan. And God made him the apple of his eye. At naging kanyang bayan ng Israel. Ngayon, ang mga Kristiyano na ang kumpletong bayan ng Diyos. Natupad ang pangako ng Diyos kay Abraham na magiging anak niya ay kasindami ng bituin sa langit. Amen. Ang lahat ng mananampalataya ay natagpuan ng Diyos dito sa mundo na considered wasteland ng ating Panginoong Diyos. Kahit may build project pa o Save the Planet program pa, this is again a wasteland, a desert kung saan tayo pansamantalang maglalakbay. The powerful will save this planet, this wasteland for themselves. Kaya nga may third wave na yung virus. Pinabayaang kumalat. Ayun, nabawasan ng malaki yung mga makakahati nila sa mundo na gusto nilang isave. This is scary dahil pinahintulutan ito ng Diyos para linisin o ligligin ang apple of His eye, the church. Ang bayan ng Diyos ay apple of God's eye. Amen? Ang lahat ng mananampalataya ni Kristo ay apple of God's eye. The bride of Christ, the church, na babalikan ng Panginoong Hesus ay apple of God's eye. Kaya narito ang banal na Espiritu para tulungan ang church na maging kalugod-lugod sa pagdating ng Panginoong Hesus. Amen. Philippians 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo, the church, pinasimulan sa inyo ng Diyos, ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Yung mga hindi kaaya-aya ay nililinis o inaalis dahil banal ang darating at matutunaw sa kanyang presensya ang mga hindi banal. John 15:1 and 2, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Sino raw ang tagapag-alaga? Ang Diyos Ama. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Kakatakot. Kaya napakadelikadong maging pasaway ngayong may COVID-19. Ulitin ko, inaalis niya ng Diyos Ama ang bawat sangang hindi nagbubunga sa puno ng ubas. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ito yung pruning. Ito yung pagdalisay ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? 1 Peter 1:6-7. Ito'y dapat niyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Since ang mga Kristiyano ay apple of God's eye,
masasabi natin na yung mga nakapaligid sa atin ay wala doon ang atensyon ng Diyos. Amen? Ang mga nakapaligid sa atin are just there to continue mold us to be like His Son, Jesus Christ, na ginagamit ng Diyos for the good of those who love God. Para yung apple of God's eye ay maipresenta na banal at kaaya-aya sa harap ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Amen. At ang mga apple of God's eye din ang responsable sa mga kaganapan ngayon sa buong mundo. Amen? Lagot ka. Pero bago yon, Ephesians 5:25-27. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, sa church. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Kaya nagbilin si Apostol Pablo kasi ang pagiging apple of God's eye is not easy. We have a very important responsibility because we represent Christ sa Romans 12:1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Babaguhin ng Diyos ang ating pag-iisip para maunawaan at masunod natin ang kanyang kalooban. Remember Exodus? Ang daming umalis ng Egypt, around 2 million. Pero sa wilderness, ang daming nalagas dahil sa katigasan ng ulo, kawalan ng pananampalataya, pagrereklamo, at yung nagbitbit ng ibang pananampalataya, ubos sa wasteland. Because the one true God is a jealous God. Selosong Diyos. He will never share His chair with your albularyo, with your lucky Buddha o pusa, nakakaway-kaway, o palakang may pera sa bibig. He will never share His glory with an impostor Christ na gawa-gawa lang ng matatalino at mayayamang religious teachers and leaders. Tanging si Joshua at Caleb lang ang nakapasok sa Promised Land sa dinami-dami ng orihinal na nakalaya mula sa Ehipto. At after 40 years pa yun. Dapat sana ay mga 3 weeks lang for 730 kilometers walk. Pero inabot ng 40 years dahil sa tigas ng ulo ng bayan ng Diyos. Baka sa tigas ng ulo mo ngayon, yung apo mo pa sa patay na kuko ang maligtas at makapasok sa langit. Tayo man ay may tuturing na manlalakbay din dito sa mundo. 1 Peter 2:11-12. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa digdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hitil o ng mga hindi Kristiyano, upang kahit nasa paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. At sa Hebrews 11:13, silang lahat ay namatay na may pananampalataya,
Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. May mensahe o may warning ang COVID-19 sa lahat ng mananampalataya na nasa iba't ibang parte ng mundo. Kaya napakadelikadong maging pasaway na mananampalataya ngayong may COVID-19 sa buong mundo. Tanong, kailan nyo gustong mawala ang COVID-19? Remember Jonah? Nung sumuway siya sa Diyos, nagkaroon ng malakas na bagyo at nadamay tuloy yung mga kasama niya sa barko. Ulitin ko ang tanong, mga apple of God's eye, kailan ninyo gustong mawala ang bagyo ng COVID-19? 2 Chronicles 7:14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Hindi ECQ ang sagot, kundi 2 Chronicles 7:14. Ulitin ko, 2 Chronicles 7:14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Ang lahat ng kaganapan sa buong mundo ay umiikot sa apple of God's eye, the church, na pansamantalang naglalakbay dito sa mundo. Mayroong mapapahamak o aalisin sa puno ng ubas, lalo na yung mga huwad na mananampalataya. Mayroon namang mahihirapan o masasaktan sa pagtutuwid ng Diyos, at mayroon ding susulitin ng gusto ng Diyos ang buhay ng mga masunurin sa Kanya para sa final awarding ceremony sa langit. Amen. Walang apple of God's eye na hindi sinulit ng Diyos ang kanyang buhay dito sa lupa. Ultimo nga yung maikling testimony ng isang magnanakaw sa krus na nagrepent, naitala sa Bible at naging blessing sa atin dahil sa kanyang pagpapakumbaba sa ating Panginoong Hesus. Di tulad nung kasama niya, pasaway talaga. I rather preach this short testimony of the repentant thief on the cross than the testimony of any rags to riches mega church planter or leader. Kasi after 1,000 years, they will be forgotten. Unlike the repentant thief on the cross, his testimony will continue to bless all generations to come. Amen. I rather preach a very short message with power from God, like Jonah, than a 1 to 2 hours long message that cannot convict sinners to repent. Jonah 3:4, siya'y pumasok sa lunsod pagkaraan ng maghapong paglalakad. Malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Yun lang ang preaching ni Jonah. 7 words lang. Naligtas ang lunsod ng Ninive, nakalaban ng kanyang piniling bayang Israel. Amen. God is a sovereign God. Malaya niyang gawin ang kanyang ibig. Kahit sumuway pa si Jonah, natuloy pa rin ang kanyang ibig, ang maligtas ang Ninive. Amen. Kung hindi ka apple of God's eye, hindi para sa iyo ang message behind ng COVID-19. But if you consider yourself as apple of God's eye, then umayos ka na. Dahil may Diyos Ama na nag-aalaga ng puno ng ubas, na nag-aalis
nagpuputol at naglilinis. Amen. Sa Diyos ang papuri.